Nagpatuloy ang kwento sa pagbabalik ng ating pangunahing karakter, si Howard, sa silungan dala ang isang bag na puno ng mga libro na nakuha niya mula sa museo. Sinabi niya kay Sharon na wala siyang natagpuang hayop ngunit nakahanap siya ng singsing na may sistema ng isang Defender robot na natalo niya sa museo. Nagpasalamat si Sharon sa kanya. Tinanong ni Howard kung natagpuan na ba ni Sharon ang lunar shelter na binanggit niya dati. Sinabi ni Sharon na ang pangalan ng shelter ay Sungon at hindi pa niya ito natatagpuan, ngunit sigurado siyang matatagpuan din ito kalaunan. Kaya tinanong niya kung bakit biglang naging interesado si Howard dito. Sinabi ni Howard na ikwento ni 2003 ang kwento ng Corrosive Ocean. Sinimulang ikwento ng robot na ang Corrosive Ocean ay hindi totoong karagatan. Ito ay isang dagat ng digestive juices mula sa mga mutant animals na tinatawag nilang acid ants. Ang Corrosive Ocean ang kanilang tirahan. Mabilis dumami ang mga nilalang na ito at ang kanilang digestive juice ay kayang tumunaw ng kahit ano. Hindi kinaya ng mga barko at submarino ng tao ang corrosion at hindi rin gumana ang mga missile sa ilalim ng dagat. Sa ganitong paraan, matapos ang ilang taon lamang, naging hindi na makontrol ang sitwasyon. Idinagdag ni Howard na pagkatapos kainin ng acid ants ang huling piraso ng lupa, sila na ang susunod na target. Iyon ang kahulugan ng Judgment Day. Sinabi ni Sharon na sa wakas, ipinakita ni Howard ang kanyang takot. Iminungkahi niya na dapat nilang tipunin ang lahat ng resources na mayroon sila at humanap ng silungan. Pumayag si Howard at sinabi niyang dapat nilang subukang humanap ng ibang tao. Sinabi ni Sharon na mas maraming tao, mas malakas sila. At gumawa siya ng mga plano kung paano nila mahahanap ang ultimate refuge kung saan pumunta ang mga tao. Iniabot niya kay Howard ang isang bungkus ng papel na isang proyekto para sa isang satellite station na balak niyang itayo. Namangha si Howard at nagpasalamat. Ngunit sa isipan ni Sharon, iniisip niya lang na hindi lahat ay kasing baliw ni Howard, kaya nais niyang tulungan ito. Naghiwalay ang dalawa. Iniisip ni Howard na kung malulutas niya ang problemang ito sa laro, siguradong magagawa rin niyang harapin ang mga problema sa tunay na buhay. Ang larong ito ay isang pagsubok para sa kanya. Kaya nagsimula na silang ipatupad ang kanilang plano. Una, sa isang lumberyard kung saan nakalaban ni Howard ang isang 230-point scavenger worm, pagkatapos sa isang steel factory kung saan hinarap niya ang isang 320-point rusty venomous scorpion. Samantala, sina Sharon at 2003 ay nagtrabaho gamit ang mga materyales na dinala ni Howard. Nakipaglaban si Howard sa isang higanting butiki na may 430 puntos, laban sa isa pang 600-point security robot, habang sina Sharon at 2003 ay patuloy na nagtatrabaho sa silungan. Sa ganitong pace, lumipas ang 2 linggo. Nasa ika-24 na araw na sila ng laro, at tulad ng nakikita, natapos na ang isang higanting antena. Nagpasalamat si Sharon kina Howard at 2003 para sa kanilang sipag. Ngayon, maaari na niyang subukang hanapin ang Susmun Shelter. Sinabi ni Howard na maghihintay siya ng mabuting balita, pagkatapos ay tinawag si 2003 at sinabing may mga mahalagang bagay silang gagawin. Ipinakita niya sa robot ang ilan sa mga bagay na matagal na niyang ginagawa. Sinabi niyang magtatanim siya ng mga puno na handa na at nahanap niya ito at nahirapan siyang dalhin doon. Masaya si 2003 dahil sa wakas ay makakapagtanim na siya ng mga puno. Ngunit kasabay nito, masaya rin si Sharon dahil sa wakas ay makakalayo na siya sa tuyong lupa. Lumipas ang ilang panahon at nakita natin ang isang satellite na mapayapang umiikot sa mundo. Nagawang ma-access ni Sharon ang isang satellite para subukang makipag-ugnay sa Susmun Shelter, ngunit hindi niya inaasahan na biglang may interference sa kanyang screen, at isang boses ang nagsabing nakipag-ugnay sa kanya ang Moon Shelter. Sinabi ng tao sa kabilang linya na na-detect nila ang paggamit ng isang national satellite at kailangan niyang ideklara ang kanyang intensyon. Agad na humingi ng tulong si Sharon at sinabi nilang nakakulong siya sa isang shelter. Humiling siya na magpadala ng isang tao upang iligtas siya. Nagulat ang tao sa kabilang linya na may nakaligtas, ngunit sinabi nilang hindi sila nagbibigay ng rescue services. Sinabi nilang kumuha siya ng power core at pumunta sa isang launch platform kung saan maaari niyang matulungan ang sarili. Tinanong ni Sharon kung ano ang ibig sabihin ng launch platform. Sinabi ng boses na kailangan niyang baguhin ang kanyang perspektibo at tumingin pabalik. Ang Susmun Shelter ay wala sa Earth, at hindi siya makapaniwala sa sasabihin ko ngayon, ngunit nakakagulat, nasaan nga ba ang Lunar Shelter? Nasa Moon. Oo, ang Lunar Shelter ay nasa Moon. Hindi makapaniwala si Sharon kung paano iyon posible.
Tinanong ng boses sa kabilang linya kung nais niyang magpareserba upang magamit ang launch platform, ngunit isang pasahero lamang ang pinapayagan sa bawat pagkakataon, at kinakailangan ng 1,000 kilograms ng power core fuel upang lumipad patungong Moon. Nag-isip si Sharon tungkol dito. Ang core ng kanilang shelter ay may timbang na 1,100 kilograms, at kung isang pasahero lamang ang maaaring pumunta sa bawat pagkakataon, ibig sabihin, sa pagitan ni Howard at niya, isa lamang sa kanila ang maaaring mailigtas. Kaya sinabi niyang oo, nais niyang magpareserba, at pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pangalan, Sharon Yang. Sinabi ng boses na okay, ngayon ay may access na siya sa launch platform, at magkikita sila sa Moon. Lumipas ang ilang panahon, at nakita natin na nagawang magtanim ni Howard kasama si 2003. Umupo si Sharon sa tabi niya. Pareho silang tahimik na naupo sandali hanggang sinabi ni Sharon na hindi niya natagpuan ang lugar na hinahanap niya. Sinabi ni Howard na baka isang napakahusay na nakatagong lugar iyon, at habang unti-unti silang nakakakita ng higit pang mga pahiwatig, sinabi ni Sharon na magbibigay siya ng malaking pansin. Pagkatapos ay tinanong ni Sharon si Howard kung may kailangan pa siya, kung may gusto pa siya mula sa kanya. Ang protagonist, na medyo inosente, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Sharon. At sinabi ni Sharon na alam nilang pareho na ang katapusan ng mundo ay isang katotohanan. Malapit na itong mangyari. Wala namang masama sa pagtugon sa mga naisin na hindi pa natutugunan bago mamatay. Binaliwala ni Howard ang pahiwatig sa kanyang pahayag, at naalala niya na bago siya makarating doon, muntik na siyang mamatay sa kamay ng kanyang kasamahan. Hindi nagsalita si Sharon. Napagtanto ni Howard na hindi niya naintindihan at sinabi sa kanya na kasalanan niya iyon. Sinabi niyang masyadong sabik ang kanyang kasamahan na magsimulang magtrabaho agad at kumita ng pera. Ngunit hindi siya ganoong kasabik, at iyon ay isang aral na dapat isaalang-alang nila. Ang pangangailangan ng kanilang kasamahan. Inayos ni Sharon ang kanyang buhok nang sinabi niya ito. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Howard ang pagsasabing maging mas positibo, at huwag masyadong mag-isip sa kamatayang darating balang araw. Ngayong pinagkakatiwalaan siya ni Sharon at nagkaisa sila, siya ang mag-aalaga kay Sharon. Nagbigay si Sharon ng maliit na ngiti at sinabi. Pagkalipas ng 4 na oras, nakita natin siya sa command room na binabasa ang mga coordinates ng launch platform at sinasabing hanggat makarating siya sa lugar na iyon bago ang araw ng paglulunsad, siya ay may iligtas. Mayroon lamang 2 bagay na pinagtutuunan niya ng pansin at kailangang unahin. Una, ang paglikha ng isang combat robot upang protektahan siya mula sa mga pagsubok sa daan, at pangalawa, pumunta sa mga guho at maghanap ng mga espesyal na transport vehicles dahil ang power core ay napaka-explosive at hindi ito maaaring ilipat sa isang normal na sasakyan. Kapag nagawa niyang lumikha ng isang combat robot, malulutas niya ang problemang ito. At tungkol sa pagkuha ng mga piyesa upang buuin ang robot, tinutulungan siya ni Howard kahit na iniisip ni Howard na ginagamit ito upang bumuo ng mga bagay sa bukid. Nagkukunwari si Sharon na tinutulungan si Howard sa pagbubuo ng kailangan niya habang palihim na nagsisinungaling tungkol sa mga piyesang kailangan niya para buuin ang kanyang nakatagong robot. At sa sandaling iyon, gumana ang kanyang plano. Muling makikita natin siya sa control room na nakikipag-usap sa lunar shelter hanggang sa biglang lumitaw si Howard. Mabilis niyang pinatay ang monitor. Pagkatapos ay sinabi ni Howard na ang makina na ginawa niya para sa pagtatanim ay talagang astig. Kaya nitong magtahi ng automatiko. Sinabi niya na alam niya iyon dahil siya ang gumawa nito. Nag-thumbs up si Howard at sinabi niyang ang galing-galing niya. Habang iniisip niya kung paano naging masigasig si Howard kamakailan at iba na ang trato sa kanya kaysa dati. Sa katunayan, labis siyang naging masigasig. May isang beses na nagtatrabaho siya sa kanyang robot at biglang dumating si Howard. Sinabing nagdala siya ng kape para sa kanya. Ibinaba niya ang kape sa mesa at natapon ang ilan sa processor ng robot na nagpagalit sa kanya. Ngunit sa kabila nito, pinanatili niya ang maliit na ngiti at sinabing hindi niya kailangang maging sobrang magalang. Sinabi ni Howard na kailangan niya. Ang pagtatrabaho kasama siya ay nagpausad ng kanilang mga plano, at masaya siya tungkol dito. Nagpasalamat lang siya. Sa isa pa sa mga sandaling iyon, nagpaplano siya ng kanyang escape route sa araw na pupunta siya sa launch platform. At muli, tinawag siya ni Howard. Ngunit sinabi niya, naiintindihan niya ang ginagawa niya. Sobrang maalaga siya sa kanya nitong nakaraang 2 araw. At well, 2 na silang matatanda na magkasama ng matagal, natural lang na mangyari ito. Lubos na naguluhan si Howard. Sinabi niya na hindi ito malaking bagay, pagkatapos ay umupo sa upuan na nakabukaka. Pinapakita sa kanya ang kanyang maliit na sikreto na hindi ko maaaring ipakita dito.
Kaagad na nahihiya si Howard at sinabing mali ang intindi niya. Ipinakita niya ang isang bagay na nakita niya sa mga guho na may kakaibang inskripsyon. Panandaliang naguluhan siya. Napatigil siya sandali, pagkatapos ay mabilis na isinara ang kanyang mga paa at tumayo papunta kay Howard. Pagkatapos ay kinuha ang bagay mula sa kamay ni Howard, at pagkatapos, nahihiya, sinabing titingnan niya ito. Ilang sandali pa, nakita natin siyang nagtago sa banyo upang magpatuloy sa pagsusuri ng kanyang escape route nang walang istorbo. Alam niya kung saan siya makakakuha ng perpektong track para sa transportasyon ng power core, at halos handa na ang kanyang battle robot. Si Howard ay patuloy na maghuhukay ng lupa hanggat gusto niya. Sa loob ng isang linggo, aalis na siya doon. Sa sandaling iyon, nakita natin ang protag noong 2003 na palihim na lumalapit sa kanya. Nilagay ng robot ang isang itim na bag sa kanyang ulo habang binuhat siya ni Howard sa kanyang balikat at tumakbo. Lubos na naguluhan si Sharon, iniisip na nadiskubre na siya. Nagsimulang sumigaw siya kay Howard na may sasabihin siya na sa hinaharap, susunod siya, at huwag gumawa ng kahit anong hanggal. Hanggang sa bigla siyang inilapag sa lupa at tinanggal ang itim na bag mula sa kanyang ulo. Sa harap niya ay si Howard, sinasabing inanyayahan si Ginang. Yang nabisitahin ang Progress Project. Hindi niya maintindihan hanggang sa napansin niyang nasa ibabaw siya ng picnic blanket. Nasa isang bukas na parang siya sa labas ng shelter. Bumukas ang takip sa ulo ng 2003 at sinabing handa na ang kape. Sinabi ni Howard na salamat sa napakataas na kahusayan ng mga makina na ginawa ni Sharon, ngayon ay pagsisilbihan nila siya. Siyempre, nagdududa ang babae, ngunit tinanong siya ng ating MC kung ano ang palagay niya dito. Ang tuyong buhangin ng lugar na iyon ay naging putik, at higit pa riyan, may ipapakita siyang bago sa kanya, ang kanyang bagong baby. Nagtataka siya kung ano ang sinasabi niya, kaya ipinakita niya ang isang usbong. Tinanong ni Sharon si Howard kung talaga bang kinidnap siya na parang gangster para lang ipakita ang usbong na iyon. Sinabi niyang ito ay isang maliit na hakbang lamang. Sinabi niya na magpapatuloy ang plantasyon sa pagtatanim ng mga buto ng puno. Pinapaisip niya sa kanya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang lugar na puno ng luntiang bundok at lambak, mga hayop na bumabalik upang magkaroon ng lugar na matitirahan. Kung makakalikha siya ng pag-asa sa iba pang mga nakaligtas gamit ang maliit na halaman na ito ngayon. Maaari niyang subukan na pag-isahin ang mga tao upang protektahan ang natitira sa mundo laban sa nakakalasong karagatan. Tinanong lang niya kung sapat ba ang tubig nila upang madilig ang lahat ng lupain. Natulala si Howard. Hanggang sa napagtanto niyang tama siya, mabilis mauubos ang kanilang tubig. Sinabi ni Sharon sa sarili na kahit nagawa na niya. Sinabi niyang hahanap siya ng lugar na maaring kunin ang tubig para magigib sila. Pero sa loob-loob niya, iniisip niyang ito ay isang paraan lang para mapalayo si Howard sa shelter para magkaroon siya ng mas maraming oras upang tapusin ang paggawa ng robot. Ngunit sinabi ni Howard na sa pagkakataong ito, nais niya talagang mag-relax siya. Inisip niya ang pinag-usapan nila dati tungkol sa mga pangangailangan ng kanilang partner. Lately, sobrang sipag niyang magtrabaho at bihira nang lumabas ng kanyang silid. Nag-aalala siya na baka iniisip niyang gawin ang isang bagay sa sarili niya o ganon. Si 2003, at naisip nilang gusto nilang gawin ang isang bagay para sa kanya. Ipinakita niya ang isang strawberry cake na mukhang masarap. Sinabi niyang nag-explore sila ng mga guho ng palihim upang makuha ang mga sangkap na ito nang hindi niya nalalaman. Alam niyang binaliwala niya ang kanyang mga damdamin at ini-isolate siya noong una, pero hindi niya kailanman nais na may masamang mangyari sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, mga kababayan, biglang lumitaw si Critter at ninakaw ang mga strawberries mula sa cake, nagkakalat ng whipped cream kahit saan. Nagulat si Howard kung ano iyon, pagkatapos ay hinabol ang Critter upang mabawi ang mga strawberries. Huwag mong kainin ang rice patty ko. Muli, sinabi ni Sharon sa sarili na talagang ayaw niyang manirahan doon. Pagkatapos habulin ang hayop ng ilang sandali, nagtataka si Howard kung paano ito posible. Ilang araw pa lang, at ang batang puno na itinanim nila ay nagkakaberdehan na, at may mga damo pang tumutubo sa paligid. Ang Critter na nagnakaw ng mga strawberries ngayon ay tila gustong makipag-ayos at inabot ang isang bagay. At may mga damo pang tumutubo sa paligid. Ang Critter na nagnakaw ng mga strawberries ngayon ay tila gustong makipag-ayos at inabot ang isang bagay. Sinabi ni 2003 na ito ay isang uri ng napaka-epektibong pataba. Sinabi ni Howard na sa lakas ng amoy, mukhang totoo nga. Hinimok silang sundan ito. Tinanong ni Howard kung gusto niyang ipakita sa kanila kung saan may higit pang pataba na katulad nito. Lumipas ang ilang panahon, at nakita natin si Sharon na kasing neurotic pa rin. Naiinis siya dahil si Howard ay sumunod sa Critter ilang araw na ang nakaraan at hindi pa rin bumabalik.
Pero wala iyon. Pindutin niya ang isang button, at sa wakas, nabuhay ang kanyang robot. Natapos na niya ang pinakamahalagang kinakailangan para simulan ang kanyang plano na umalis sa lugar na iyon ng tuluyan. At doon nagtatapos ang kabanatang ito. Nagsisimula ang susunod na kabanata ng akda na may mga hindi kilalang boses na nagsasabi. Siya ay isang lubos na masamang henyo, hindi lang siya. Lahat ng mga babae sa kanyang pamilya ay masamang henyo. Pinatay ng lola ang lolo. Pinatay ng ina ang ama. Sinabi ni Sharon na hindi ito ganon. Sharon, hindi ka. Karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Mamatay ka, mamatay ka. Nagmakaawa si Sharon ng tulong at pagkatapos ay nagising. Mamatay ka, mamatay ka. Sharon Biggs. Nasa loob siya ng kotse, na tila nasa autopilot. Sinabi niya sa sarili na pagod na siya sa mga panaginip na ito. Ipinahayag ng artificial intelligence ng kotse na narating na nila ang destinasyon. Lumabas si Sharon mula sa sasakyan. Siya at ang kanyang combat robot ay pupunta sa isang truck para i-transport ang power core. Habang naglalakad, iniisip niya na hindi siya magkakatiwala kahit sino kundi sa kanyang sarili. Sa loob ng lugar, napansin niyang kakaiba na may mga patay na halimaw na nagkalat. Sinabihan niya ang robot C604 na mag-activate ng guard mode. Guard mode activated. Sinimulan niyang galugarin ang mga guho hanggang makita niya ang hinahanap na truck para sa pag-transport ng power core. Ngayon, mayroon na siyang lahat ng kailangan niya. Si Sharon ay pumunta upang tingnan ang gas tank at sa sandaling iyon, may mutant hyena na nag-aabang sa ibabaw ng truck. Ang combat robot ay nagising, danger. Danger. Aliens detected. At nakita nila na hindi lamang isang mutant hyena ang nag-aabang, kundi marami pa. Tumalon ang isa sa ibabaw ng truck papunta kay Sharon, ngunit mabilis itong pinatay ng robot. Danger. Very large number of threats. Retreat is recommended. Tumakbo si Sharon at nang magsimulang habulin siya ng mga halimaw, sinabi niya sa robot na mag-activate ng full firepower mode. Sinimulan ng robot ang pagbaril sa mga hyena gamit ang mga machine gun sa dalawang kamay nito habang tumatakbo si Sharon patungo sa labasan ng mga guho. Nagpapaputok ng bala sa lahat ng direksyon ang combat robot. Tumatakbo si Sharon ng pinakamabilis niyang magagawa, ngunit malapit na ang labasan. Sinabi niya sa robot na ipagpatuloy ang pagbaril, at nagpatuloy nga ito ng walang humpay na pagbaril, hanggang sa lumitaw ang mga mutant hyenas mula sa lugar kung saan dapat ang labasan ng mga guho. Ngayon, tapos na para sa kanya. Ang robot ay nakaramdam ng kanilang presensya at nagsimulang magpaputok. Insufficient ammunition. Insufficient ammunition. Binalaan ng robot. Itinapon ang mga blades mula sa mga kamay nito, kung saan naroon ang mga machine gun, at nakipaglaban ng mano-mano sa mga hyena. Ang problema ay marami pa rin ang mga ito, at madali nilang napalupig ang combat robot. Naalala ni Sharon kung ito na ba ang kanyang katapusan. Dito na ba siya mamamatay? Sa walang pag-asa, tinanggap na lang niya ang kamatayan. Pumikit siya, at biglang lumabas ang dalawa nilang bayani, pinatay ang lahat ng hyena. Sinabi ni Howard kay Sharon, hindi cool na iwanan ang mga kaibigan. Hindi cool na iwanan ang mga kaibigan. At siya, na hindi makapaniwala, ay simpleng nagpasalamat na buhay pa rin siya. Tinanong siya ni Howard kung masaya siyang makita siya, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin hanggang sa sinabi niyang, salamat. Sinabi nito na siya'y aalis, at siya ay poprotektahan nito. Papalapit na siya sa robot at mga sasakyan ng transportasyon, ngunit sinabi ni Howard na huwag mag-alala, at iiwan na lang ito sa kanya. Nagsimulang amuyin ng mga hyena ang sariwang dugo sa paligid, at sinabi ni Howard kay 2,003 na oras na upang ilabas ang kanilang galit. Lumipas ang ilang oras, at sila'y bumalik sa silungan. Sa isang paraan, natapos na ang misyon ni Sharon. Naroon ang transport vehicle na magagamit. Hindi pa rin alam ni Howard ang kanyang plano, ngunit kailangan niyang makahanap ng paraan upang mailabas ang power core mula sa silungan nang hindi ito napapansin. Nagtataka siya kung magagawa niya talagang makarating sa launch platform mag-isa. Mukhang hindi niya maiwan si Howard hanggang maayos ang combat robot. Ngunit, tanong niya sa sarili, matapos siyang iligtas nito, at gagawin pa rin niya ito sa kanya. Napakabigat, alam niya ito. Ngunit kahit ano paman, ang pangunahing layunin niya ay mabuhay, kahit ano pa ang kapalit. Lumitaw si Howard at tinanong siya kung kumusta na ang truck. Sinabi niyang maayos na ito, maaari pa niyang gawing mas moderno ito. Tinitigan siya ni Howard ng ilang segundo nang hindi nagsasalita. Nagsimula ng makaramdam ng kaba si Sharon, at pagkatapos ay tinanong kung bakit siya tinatitigan ng ganoon. Pagkatapos, tinapik siya ng protag sa balikat at sinabi na may magandang balita siya. Tinanong niya kung ano ang magandang balita.
Ngumiti ito, at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang highly effective chemical fertilizer na nakuha ni 2003. Sa pamamagitan nito, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa paglago ng mga pananim doon. Ngunit sumigaw si Sharon na imposible iyon. Tinanong ni Howard kung bakit, at sinabi niyang nakita niya ang mga koordenado ng Sumun Shelter, at ayon sa kanyang mga obserbasyon, mas mayaman ang mga likas na yaman doon kumpara sa kanila, kaya't dapat silang pumunta doon agad-agad. Hinawakan niya ito sa mga balikat at tinanong kung mas mabuti bang itago ang mga fertilizer para magamit sa ibang lugar. Nag-isip si Howard ng sandali. Sinabi niya na ito ang pinakamainam na opsyon. Ngayon may truck na sila na magagamit upang dalhin ang maraming mga yaman at specimen ng halaman hanggat maaari doon. Lalong naging mapag-isip si Howard, ngunit sinabi niya, sige. Tinanong niya kung ano ang problema, hindi ba siya naniniwala. At sa sandaling iyon, malakas na nag-rumbles ang tiyan ng ating bida. Gutom na gutom ito. Medyo nabunutin ng tinek si Sharon na nagbago ang usapan. Sinabi ni Howard kay 2003 na maghanda ng pagkain para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sharon na maaari na niyang simulan ang paghahanda ng mga bagay. Kapag natapos na siya, dapat niya itong ipaalam para makaalis na sila. Si Howard at 2003 ay umalis, ngunit nagtaka si Howard kung bakit siya tila masyadong nagmamadali na umalis sa silungan. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, iniisip kung ano ang plano niya sa likod nito. Kinabukasan, naroon na sila sa harap ng launch platform, at sa totoo lang, kahawig ito ng kanilang silungan. Sinabi ni Sharon sa sarili na ang launch platform na ito ang magdadala sa kanya sa silungan sa buwan, at sa wakas, makakaalis na siya sa impyernong ito. Ang unang hakbang ngayon ay hanapin ang control room at makipag-ugnayan sa Sumun Shelter. Sinabi ni Howard na kailangan niyang pumunta doon, ngunit hindi ito ginawa. Sinabi nito na siya at si 2003 ay tumingin sa paligid at walang nakita na senyales ng mga kaaway. Ngunit kahit papaano, nagdala sila ng maraming sandata upang tiyakin ang kanyang kaligtasan sakaling may mangyaring masama. Sinabi niya kay Howard na simulan ang pag-aayos ng mga bagay-bagay, at pupuntahan niya ang control room. Sinabi ni Howard na cool, ngunit mag-ingat, at pinanood siyang umalis. Alam ni Howard na may mali sa kanya. Sa loob ng launch platform, narating ni Sharon ang pinto ng control room. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa scanner na sinusuri ang kanyang pagkakakilanlan, at pagkatapos ay nagsabi na ang lahat ay maayos. Survivor identity confirmed. Sa sandaling iyon, nagsimula ng kabahan si Sharon. Ang pagkakakilanlan ay matagumpay. Sa wakas, makakaalis na siya sa napakapangit na lugar na ito. Nanginginig pa siya, ngunit pagkatapos ay naglabas ang scanner ng pulang ilaw at iniulat na walang natagpo ang power source. Imposibleng mabuksan ang control room. Hindi niya maintindihan. Ibig sabihin ba nito na ang power core na dinala nila ay hindi sapat? Wala nang ibang mga core sa silungan, kahit na mga piraso. Paano siya makakahanap ng iba pa sa oras? Iniisip niya na may isang piraso pa ng power core sa loob ni 2003, pero masyado nang malupit na iwan si Howard mag-isa sa lugar na ito. Kung kunin niya si 2003 mula sa kanya, malamang na mababaliw siya. Pagkatapos, bumalik ang mga tinig sa kanyang isipan upang pahirapan siya ng mas malakas kaysa dati, sinasabing siya ay isang makasarili at kasuklam-suklam na babae. Nagdudulot siya ng malas, ang buong pamilya niya ay isinumpa. Nagtataka si Sharon kung kasalanan bang ipaglaban ang kanyang sariling buhay, at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang sarili. Nawala na ang mga guni-guni. Sinasabi niya sa kanyang sarili na gusto lang niyang mamuhay ng normal. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali. Ang pagkakataon na magpatuloy na mabuhay ay nasa harapan niya. Sinasabi ni Sharon yang sa kanyang sarili na ang kailangan lang niyang gawin ay kunin ang piraso ng power core at magpatuloy sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, walang iba kundi si 2003 ang lumitaw na tinatawag siya. Hey! Pinatawag ka ni Howard para kumain. Dapat mong madaliin dahil hindi na masarap ang pagkain para sa mga tao kapag malamig na ito. At pagkatapos ay bumalik siya sa pinanggalingan niya. Nakatayo siya doon at tinitingnan ito. Nandoon ang piraso ng power core, ang lahat ng kailangan niya upang magpatuloy na mabuhay. Ang eksena ay nagputol sa isang kawali. Ang ating bida, na nagpiprito ng bacon, ay nagtanong kay Sharon kung kumusta, kung nakapasok ba siya sa control room. Iniabot ni 2003 sa kanya ang isang plato na gagamitin, at sabi ni Howard, "Salamat, Paul," at natuwa ang robot dahil nakatanggap ito ng bagong palayaw. Pinagmamasdan ng babae ang dalawa na may nakakatakot na tingin, iniisip kung paano makukuha ang piraso mula sa likod ng robot. Kailangan niya ng mas maraming oras. Nagsimula silang kumain, at sinabi ni Howard na gusto niya ang lugar na ito.
Ang atmosfera dito ay mas maganda kaysa sa lumang kanlungan. Pero hindi nagsalita si Sharon. Pagkatapos ng awkward na katahimikan, tinanong niya si Howard kung naranasan na ba niyang laging may kaharap na hirap kahit gaano man siya nagsusumikap. Sa pagkakataong ito si Howard naman ang nanahimik ng awkward hanggang sinabi niyang, oo, sigurado. Tinanong niya kung naranasan na ba niyang kailangang gumamit ng pinakamakadesperadong paraan para masolusyonan ang problema. Sumagot siya na hindi pa, pero nakilala niya ang isang taong nagawa iyon. Ang taong iyon ay ang kanyang kasosyo sa negosyo, na magbubukas ng restaurant kasama niya. Sa huli, ang taong ito ay kailangang patayin si Howard para sa ilang dahilan. Tinanong niya kung galit ba siya dito, at sumagot si Howard na sa una, galit siya sa taong iyon. Nabigla siya, sobrang lungkot, pero pagkatapos, naintindihan niya na baka may mga dahilan ito na hindi niya kayang ipaliwanag. Mayroong isang bagay na kailangan niyang protektahan, kahit pa kailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay para dito. Para sa bagay na ito, nakalimutan niya ang kanilang pagkakaibigan at sinaksak siya sa lalamunan ng walang pag-aatubili. Tinanong ni Sharon kung ano ang nangyari pagkatapos. Pinatawad ba niya ang tao? Hindi sumagot si Howard. Ibinaba niya ang kanyang chopsticks na ginagamit upang kumain ng kanin, at sa wakas ay sinabi na tinanong niya ang kanyang sarili ng isang tanong. Ano ang gagawin niya kung siya ay nasa lugar ng tao? Ang sagot ay hindi niya alam. Baka gagawin din niya ang parehas na paraan ng tao. Napunta sa pag-iisip ang dalawa. Pagkatapos sinabi ni Sharon na tama siya. Habang nag-iisip, sinabi niya na siya ay patawarin. Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi. Ang ating bida ay natutulog kasama si 2003 malapit sa kanya, nakasaksak. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Lumingon si 2003, at habang sasabihin na ang kanyang pangalan, sinenyasan siya ni Sharon na manahimik. Pumayag si 2003 at bumalik sa power saving mode. Tiningnan ni Sharon si Howard at nakita na mahimbing pa rin siyang natutulog. Huminga siya ng malalim at ginawa ang kanyang sadya. Tinanggal niya ang piraso ng power core mula sa loob ng robot na si 2003. Tiningnan ito ni Sharon ng mabuti. Ang bagay na ito ang maglalabas sa kanya mula sa kakilakilabot na lugar na ito. Tinalikuran niya ito, pero bago umalis, tinignan niya ulit si Howard, pagkatapos ay umalis na, sinasabing tama siya. Sabi niya, patawarin mo ako. Ang ating bida, na parang mahimbing na natutulog, ay inaasahan talaga na may mangyayaring ganito.